Baka gusto nyo po ng madali ang chicha-chicha o kaya naman ay side business, pang negosyo. Subukan nyo po ito't mura lang ang mga ricado at madali pang gawin. Ito po ang ginawa ko kung paano lantakan na natin. 2 itlog po, palambing naman po, pakiclick nyo naman po yung share sa baba at nang makita ng mga kaibigan nyo sa wall nyo. Malaking bagay po sa motivation ko kapag maraming nag-share at talaga pong naiinganyo akong mag-post ng mga mura at madaling ulam o merienda. Kung nagawa nyo na po, God bless you. Kung hindi naman po, ayos lang. Kalahating tasa po ng all-purpose flour na may konting asin. Kalahating tasa lang po ng condensed milk ilalagay natin para hindi po masyadong matamis. Okay lang po ba yun? Ang panghuli po 1 cup ng kinayod na niyog. Pwede po kayong maglagay ng makapuno kung gusto nyo. Masarap po yun. Kung wala po kayong electric hand mixer, pwede naman pong tinidor ang gamitin nyo. Yun nga lang po, kinakailangan po smooth. Kung hindi naman bugal-bugal po ang dating yan. Kung ayos lang sa inyo ganun din po naman ang lasa. Ilagay nyo po sa ganiring cute na lalagyanan kung pang negosyo po o pang regalo para magandang tignan, di po ba? Tapos ang oven temperature po ay 350 degrees Fahrenheit or 175 degrees Celsius sa atin dyan sa mga oven sa Pilipinas. Depende po sa laki ang oras ng pagbe-bake, between 15 to 22 minutes ayos na po. Meron pa pong isang kakanin. Kasunod po nito, panoorin nyo ha. Tumatagal po itong ating kakanin na ito kahit wala po sa refrigerator. Basta nakabalot lang po sa selyadong garapon o paper bag. Tasa po ng malagkit. Ito naman po pulbos na bigas. 1 tasa naman. 1 tasang asukal po. Maglagay ng konting asin. 2 tasa po ng gata lang ilalagay ko rin niya. Po kayong vanilla, maglagay po kayo ng 1 kutsara. Ang mais po din sa banda ko ay napakadaling maluto. Kung meron po kayo ni mini food processor, mas maganda po sigurong gayatin nyo. Pero kung wala naman pwedeng gumamit na lang po kayo ng bayuhan. Saka po natin ilagay. Saka sakaling maputla, lagyan nyo po ng pampakulay na ilang patak. Iri naman, 1 pang kakanin. Dahon ng saging, malambot na po, nilagyan ko ng mantika o kaya melted butter o kaya naman po langis ng latik. Isasama na po natin mahina lang po ang apoy. Takpan po natin. Yun po ay 10 minuto na talagang bahagya lang ang apoy natin. O dahil lalagyan ko po ng itlog na maalat yung ating paligid. Lagyan po natin ng keso sa ibabaw. Tatakpan ko muli. At hayaan po nating maluto sandali. Kung gusto naman gawin ng ganiriya, ibaliktad nyo po. Basta siguraduhin yung merong dahon ng saging yung ilalim o makintab. Hindi po dumikit. Ito po yung ilalim ng ating bibingka nang makita nyo. Ganda, di ba? Mahina lang po ang apoy. O langis ng latik. Tsaka po natin dahan-dahang padaus-dusin itong ating bibingka. At hayaan po nating maluto sandali. Baliktarin na natin. Alam nyo, yung sunog na dahon ng saging lalo nagpapatingkad ng lasa nitong ating bibingka sa kawali na ginagamit Ang ganda O makita nyo. Tinunaw na mantikilya o butter. Konting asukal sa ibabaw. Ano po lagyan ng niyog sa ibabaw. Pagkasarap-sarap, magkasing sarap sila ng ating bibingkang galapong na may mais sa kawali. Napakadali naman. O sa susunod, iba naman.